Oras sa buong Pilipinas, sa 49 na minuto makalipas ang ikawalo ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. RDRRMC Calabarzon nagsagawa ng aerial inspection sa Taal Volcano Island. Ama inaresto sa San Pablo City, Laguna dahil sa panggagahasa ng 3 anak. Tortang talong pumangalawa sa 50 best egg dishes in the world. At Batangas City Banana Growers Association nagtipon-tipon para sa kanilang 2nd Annual General Assembly. Para sa detalye ng mga balitang yan ka-vibes, sinuri ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Calabarzon sa pangunguna ng Office of Civil Defense Calabarzon ang Taal Volcano Island sa Batangas kahapon Abril 3 upang tingnan ang pinsalang dulot na naganap sa grass fire noong Abril 1. Kasama sa aerial inspection sina OCD Calabarzon Officers Rowelyn Cansisio at Mark Rafael Sasutona ng Batangas Provincial Officer, Dr. Amor Calayan at mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection, DOST FIVOX at the Philippine Information Agency o PIA Calabarzon. Ang 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force ang nagbigay ng suporta para sa operasyon. Matapos ang inspeksyon, nagsagawa ng close-out meeting ang mga opisyal upang pag-usapan ang mga rekomendasyon para sa susunod na hakbang. Samantala, muling ipinaalala ni RDRRMC Calabarzon Chairperson Carlos Eduardo Alvarez III ang pagbabawal sa paninirahan sa isla alinsunod sa mga regulasyong pangkalikasan at pangkaligtasan. Pinapaalalahanan din po ang publiko na manatiling alisto at sumunod sa mga kautusan upang maiwasan ang anumang panganib sa Taal Volcano Island. Samantala mga ka-vibes, sa San Pablo, Laguna, inaresto ng mga ahente ng NBI o National Bureau of Investigation Cavite North District Office ang isang lalaki matapos umanong gahasain ang kanyang 2 stepdaughter at sariling anak na 4 na taong gulang sa San Pablo City, Laguna. Ayon sa ulat ng NBI, ang kaso ay nag-ugat mula sa reklamo ng isang NGO ukol sa 3 batang babae na ginahasa at inabuso ng kanilang stepfather na siya ring ama ng bunsong biktima. Nagsimula umano ang pang-aabuso noong 2023 habang nasa ibang bansa ang kanilang ina. Pinagbantaan din ng sospek ang kanilang buhay gamit ang patalim upang sila'y manahimik. Matapos makatakas, humingi sila ng tulong sa NBI o humingi ng tulong sa NBI ang 2 nakatatandang biktima na nasa edad 14 at 19 upang mailigtas ang kanilang 4 na taong gulang na kapatid. Sa investigasyon, gumagamit din ng iligal na droga ang sospek. Isinagawa ang rescue operation at naaresto ang sospek na nahaharap ngayon sa mga kasong paglabag sa Anti-Rape Law o RA 8353, Special Protection of Children Against Abuse Law o ang Republic Act 7610 at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act o Republic Act 10364. Good vibes balita naman tayo mga ka-vibes. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, good vibes balita tayo ngayong morning. Abay ang atin pong paboritong tortang talong mga ka-vibes ha, pumangalawa sa 50 best egg dishes in the world. Hindi nga ho nagpatalo ang nakakatakam na Pinoy food tortang talong sa listahan ng online food guide ng Taste Atlas matapos itong pumangalawa sa kanilang listahan ng 50 best egg dishes in the world. Base po sa Facebook post ng Taste Atlas, inihayag nitong nakakuha ang tortang talong ng 4
4.4 score, dahilan kaya't naging top 2 ito sa kanilang listahan. Pagdating naman sa kanilang website, inilarawan ng kilalang food guide ang tortang talong bilang isang simple Filipino dish na kombinasyon ng inihaw na talong at binatil na itlog. Ayon pa sa food guide, karaniwang inihahain ang tortang talong kasama ang kanin at kamatis o ketchup at pasok ito kahit anong oras, agahan man, tanghalian o hapunan. Samantala sa Batangas City naman mga ka-vibes, nagtipon-tipon po ang mga banana farmers mula sa iba't ibang barangay ng lungsod sa kanilang second annual General Assembly meeting, ang Batangas City Banana Growers Association. Ayon sa Pangulo ng Samahan na si Teodoro de Chavez, ang kanilang grupo ay naitatag 5 taon na ang nakararaan. Sa kasalukuyan ay mayroon silang 152 members mula sa 27 barangay. Sa mga nagnanais aniyang subukan ang industriyang ito, binigyang diin niya na maliit lamang ang kailangang puhunan, subalit malaki naman ang kita sa pagbebenta ng mga aning produkto. Bukod aniya sa lokal na merkado, ang kanilang mga saging na lakatan, latundan at saba ay dinadala rin sa Maynila, habang ang iba ay ginagawang banana chips upang i-export naman sa ibang bansa. Lubos ang pasasalamat ng mga banana farmers sa mga pananim, abono at equipment na kaloob ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng City Agricultural Office. Nabigyang din aniya ng ayuda ang ilan sa kanilang mga miyembro na nasalanta ng kalamidad at naapektuhan ng kabuhayan. Ayon pa sa ulat ng Batangas City Public Information Office, plano nilang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan upang mabigyan sila ng makinarya at kasanayan upang magamit ang katawan ng puno ng saging. Sa ibang bansa aniya ay ginagawang tsinelas, bag, papel at iba pang fiber mula dito. Kung maisa sa katuparan na aniya ito mga ka-vibes, walang masasayang at malaki ang pakinabang na maidudulot ng kanilang samahan. Ang naturang okasyon po ay pinamahalaan ng mga kawani ng Crops Division ng CAO. At yan mga ka-vibes, sa mga balitang dapat niyong malaman ngayong umaga, o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.